Nasa linya natin si Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Attorney Oco, ma'am. Good morning. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, magandang umaga. Opo, Ayun. ma'am, ano po ang posisyon ng inyo pong konseho doon po sa panawagan na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Law? Yun, open naman tayo to discussion kasi parte naman talaga ng trabaho namin ay minomonitor namin at ini-evaluate ang yung pagpapatupad ng batas. So, maganda yon na dinidebatehan din natin ito at pinag-aaralang mabuti. So, at yung ano naman, yung panukala, well, ginagawa lang din naman ng legislature ng Congress yung trabaho nila sa ng batas na ito, pagpasa ng panukalang ito. Pero ang sinasabi ko lang na sana wag lang yun yung tingnan natin. Tingnan din natin yung ito ay tawag sa multi-agency na pananawagan na wag lang yun yung tingnan natin kasi ang iba't ibang ahensya natin marami ring responsibility pagdating sa dahil ito namang panukalang ito ay para isa lang naman yung goal natin lahat na wag na itong mangyari ulit. So meron din akong panawagan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tingnan din natin kung paano talaga natin mapigilan yung ganitong klaseng karahasan na nangyayari at ginagawa ng mga bata. Ma'am, sa inyo po bang tanggapan sa Juvenile Justice and Welfare Council, pinag-aaralan yung age of discretion ng mga bata? Ito po ba ay nagbabago habang umuusad ang panahon dahil sa ang dami pong factors na nakakaapekto ngayon sa psyche ng isang bata? Yung age of discernment, ang talagang nagdi-determine yan, unang-una, yung social worker. Tapos nun, ibibigay niya yan, i-recommend niya kay judge. Case-to-case basis, i-recommend niya si judge. Tapos si judge, yung may huling salita, kung talaga bang papaniwalaan niya yung paliwanag o yung report ng social worker. Pero siya pa rin ang magsasabi kung merong discernment yung bata. Very practical naman ang ibig sabihin ng may discernment. Alam mo yung tama, alam mo yung mali, at alam mo yung magiging consequence nito. At titingnan mo rin dito kasi yung meron bang kapasidad yung bata na kahit alam niya yun ay kaya niyang gumawa ng tamang desisyon base dun sa nalalaman niya. So yung mga protocol... Kasi very immature pa ngayon yung utak ng bata eh. So minsan alam nila yung tama at mali pero wala silang kapasidad na gagawin yung tama. Dahil mataas kasi ang impulse ng isang bata. Kulang yung kanyang control pagdating sa impulse dahil nga hindi develop yung kanyang utak. Pero yung halimbawa, pinako sa age na 15 to 18, hindi ba mama sa batas? Pero ibig sabihin, yung mga protocols, yung mga pamantayan natin standard para do sa age of discernment na binanggit po ninyo, hindi yan one size fits all. Hindi siya one size fits all in the sense na titingnan mo yung circumstance ng bawat bata. Halimbawa, kung nag-commit siya ng crime, ano ba yung circumstance niya, etc. Pero in general, yung age of discernment, yung age of criminal responsibility natin, ipinako talaga yung sa science of brain development. Kasi yung mga bata, actually medyo... batang-bata pa talaga ang 15 pero nilagay natin doon kasi nakikita naman natin na pag nandun na siya sa edad na yon, mas mataas na talaga yung kapasidad niyang malaman kung ano yung tama at mali at ano yung magiging consequence nito. Pero sa totoo lang, ang development ng brain ng isang tao ay nangyayari fully at the age of between 22 to 25. Kaya pero nilagay natin doon sa 15, yun yung sinabi natin, sige, pag dito tayo, pwede na siyang kasuhan. Kaya nga pag nakita mo, 'di ba, sa batas natin, pag ang tao ay hindi pa 18 years old, bawal pa siyang ikasal. In fact, pag nagpakasal siya ng edad na gano'n, hanggang 22 kailangan pa ng parental consent, otherwise hindi valid yung kasal at at hindi rin siya pwedeng mag-apply ng lisensya, hindi siya pwedeng mag-sign ng mga contract kasi nakikita na hindi pa mature yung ganung edad pag below 18. Pero kung bakit 18 at bakit hindi 22 or 25, yan naman ay sa wisdom na ng legislature. At yan ang kultura sa iba't ibang
lugar. Dahil Yun nga usually pinagtatalo. 16 to 18 ang adulthood. Okay, Yun ang sige. pinagtatalunan namin, Attorney Oco, ni Weng kanina. Kasi Oo. during prior to 2006, nung hinuhubog itong batas na ito, wala pa hong wala pa hong diyan, social media. Wala pa Wala pa, hong, oo. 'di ba? Hindi pa liberal masyado yung nakikita natin sa Tama, internet. oo. Totoo Ah, yan. Oo, yung mga oo. porn site, 'di ba? Oo, Yung mga violent online games. So, ngayon, tingin nyo ba talagang mukhang kinakailangan na pong palitan ito at babaan yung age of Oo. minimum age of Oo. liability kasi nga because of several factors Oo. like Well, ngayon, doon pa rin kami sa pagtutok sa pagpapatupad ng batas. Oo. Pero open to discussion para marinig din namin yung ibang points of view ng ganun. Pero talagang kailangan nating tandaan, dapat based din siya on science. Kasi pag nakikita natin yung science of brain development, hindi pa talaga develop ang utak ng bata sa ganitong edad. Totoo yon na ngayon ang dami-dami na talagang information siyang nakakalap dahil nga access to social media, pero hindi pa ibig sabihin na magiging fully mature siya at kaya niyang gumawa ng tamang desisyon dahil lang sa dami ng impormasyon. Kasi 'di ba, ikukumpara natin sa isang adult, kahit tayo nga minsan naloloko tayo ng mga nakalagay sa internet na develop na yung brain natin. So lalong-lalo na yung bata, yung capacity nila, it will never be the same as an adult. Hindi sila ganun ka-mature talaga. So marami nang silang alam pero hindi ibig sabihin fully mature na sila at kaya na nilang i-regulate lahat. Ma'am, sinasabi niyo kanina, ang tutukan natin ay yung pagpapatupad ng batas, full implementation of the law. Yes po, opo, opo. Ano ba doon sa batas ang hindi pa natin napapatupad? Ano ang kulang sa implementasyon? Attorney Marami Oco? pa ring kasi ang tinitingnan natin dito ay progressive implementation dahil hindi pa talaga kaya lahat magawin. Na-devolve na po kasi ang karamihan ng mga requirements ng batas sa ating local government unit dahil devolved na dahil sa local government code. So marami doon na kailangan pa talagang tulungan natin yung LGUs na gawin yon. Halimbawa, yung pagpapatupad ng requirement ng batas na maggumawa ka ng programa, yung tinatawag nating comprehensive local juvenile intervention program, dapat meron yun simula barangay hanggang national. So meron pa rin kaming nakikita na ibang LGUs na nagsastruggle pa rin sila na talagang kompletohin yun. Hindi dahil sa ayaw nila, kasi marami dyan talagang humihingi ng tulong sa amin. Paano sila mag-come up nun, kaya lang kulang talaga sa budget. Social worker, kulang yung social workers natin. So ang requirement dun sa batas, hindi lang dito sa 9344, kundi sa local government code din natin na dapat office yon, pero may mga local government units dahil sa kakulangan ng funding at resources, iisa lang yung social worker nila na siya lahat ang gagawa from womb to tomb. So ganun, kakulangan din yon. So in fact, ang isang nangyayari dyan minsan pag may bata na gumawa ng krimen, isa lang ang natututukan nila, yung bata. Dapat karapatan ng biktima na meron din siyang, yung biktima o yung survivors nila na meron silang social worker para bigyan sila ng psychosocial support. Kaya lang, dahil iisa lang yung social worker, hindi niya pwedeng gawin yun kasi conflict of interest. So yun ba? Yun yung marami. Ano pa ba? Well, yung Bahay Pag-asa din, marami nang nagpatayo ngayon. Kaya lang, medyo kulang pa rin yung ating Bahay Pag-asa. So marami pa talaga siyang kailangan gawin. Attorney, doon sa inyong tanggapan po, ilan ang bilang ng Bahay Pag-asa na naitayo base po sa inyong record? Nationwide? Ngayon, meron tayong 170 na operational Bahay Pag-asa. 170? Oo, 117. 117. Oo, pero yung mga Bahay Pag-asa na ito, hindi yan yung sobrang laki kasi hindi rin naman advisable na gumawa ng mega Bahay Pag-asa. So may mga Bahay Pag-asas na konti lang talaga yung na-accommodate nila. May iba nga as small as 10, which is okay. Kaya lang, minsan kulang yung Bahay Pag-asa. Minsan naman may ibang mga Bahay Pag-asa. Ngayon sa totoo lang, hindi pa lahat yan accredited dahil nga nagpapatulong pa din sa amin yung mga local government units na mag-comply sila doon sa standards na binigay ng DSWD. So, yung iba sa kanila, kulang yung house parents, yung iba kulang din yung social workers na nandoon. Dapat nga may mga psychologists tayo na nandun sa Bahay Pag-asa, pero kulang din yung psychologist sa buong bansa. So,
mahirap din siyang gawin. So ayun yung mga factors na kailangan nating Sa i-consider. pagtatayo ng bahay pag-asa, anong level ba ng LGU unit ang dapat magmeron nito? Barangay, city, municipality, regional? Province, and provinces and highly urbanized cities. So Ayun. lahat ng provinces ngayon lahat ng highly urbanized cities nakapatayo na. Ang provinces natin ay mga lampas 30 lang yung nakatayo out of 81 ba? 82 yung ating province ngayon. Tinitingnan ko yung Opo. yung aking statistics, hindi ko mahanap ngayon. Pero mga 1/3 lang yung nakapatayo sa kanila. Ang karamihan na nagpatayo kahit hindi sila required ay yung mga component cities at municipalities. Pero talagang para lang sa constituent nila yon at hindi Yes. ganun kalaki yung bahay pag-asa. So yun, kaya nakikipag-usap tayo ngayon sa provincial LGUs para mapatayo yon. At merong ginawa ang DSWD bilang augmentation kasi nakikita nga nila na nahihirapan yung mga, halimbawa yung province na magpatayo, meron din kasi silang limitasyon. So ngayon nagpapagawa po tayo through the leadership of our secretary si Sec Rex Gatchalian ng 5 regional bahay pag-asas para matulungan natin yung mga yung mga local LGUs. government units dahil ang magpapatakbo nito ay DSWD. Okay, ito lang, Weng. Nakita ko mismo sa JJWC report from 2016 to June 2025. Opo. Ang bilang ng CICL, Weng, ang naka-commit ng kasong rape is about 2,524. Opo. Ito yung 17 years old pababa, no? Opo. Ng gahasa. Tapos may murder ng 15 years old pababa is 321 cases. 16 to 17 years old, about 774 cases. So total of 1,095. Tapos ang parricide, 15 years old and below, 12 cases. 16 to 17 years old, 28 cases. Dami Ano po ang medyo nakakagulat dito yung mga batang nanggagahasa, Weng. 2,524. Di ba yung sinasabi natin na Diba? iba yung utak ngayon ng mga bata, Attorney Oco? Attorney, Oo, there are 17 pababa. There are calls for the banning of minors na maka-access po sa social media. Ano po posisyon ninyo doon? Sir, doon muna sa yung binasa yung Records. statistics, Opo. yung lalo-lalo na na-mention niyo yung sa rape. Yan ay pinag-aaralan din namin kasi ang isa yan sa mataas talaga na report ng kaso ng bata. In fact, yan din yung nakikita namin sa Bahay Pag-asa. Ang nakikita naming anecdotal evidence, pero hindi Member pa ito po ng yung House Prosecution nationwide. Karamihan doon, meron doon na sweetheart, yung tinatawag nilang sweetheart theory, na yung talagang yung dalawang bata ay magkasintahan, tapos nung nadiskubre ng magulang, kinakasuhan yung batang lalaki. Pero hindi ibig sabihin na okay po yun kasi meron din talaga na rape po talaga yung walang consent yung batang babae. biktima nila. Pero yun yung gusto naming tingnan, bakit ba mataas ang rape case ng mga bata? Siguro parte din ito, ayan, yung sinasabi yung una, puberty age po ito. Di ba? Maghihit ang puberty mga between 12 hanggang 18. Yan yung sexual age ng mga bata. Mampusok. At iko-connect ko siya ngayon. Iko-connect ko siya ngayon sa social media. So baka meron silang mga nakukuhang material na hindi okay doon. Nandoon nino-normalize yung violence sa ibang tao, sexual violence. So yun yung gusto naming pag-aralan ngayon at gusto naming tingnan. Doon sa tanong nyo na okay ba kami dun sa panukala na i-regulate? We support it kasi nakikita nga natin yung mga bata, naniniwala kami, dapat talaga may guidance sila pagdating dito sa social media. Dahil lahat nandoon na whether it's a trash or magandang information, nandoon yan lahat. So they need guidance dahil hindi mature ang isang bata. Totoo yan, Okay. All right. Attorney Oco, salamat sa oras, ma'am. Thank you. Magandang umaga Maraming po. salamat Ingat kayo. din. Good morning, ma'am. Good morning Si Attorney po. Tricia Claire Oco, Executive Director, Juvenile Justice and Welfare Welfare Council. Council.